Sabi mo nun, ayaw mo ng noodles sa soup, di ba? Dahil last dinner na natin to, gusto ko sana mo pagbigyan ng gusto mo. Buti pa humanap ka na lang ng bagay sa'yo. Tingin ko, hindi akong babaeng yun. Aubrey, wag, ayoko. Huwag mo naman gawin to, please. I no longer find you to be unhappy. Trying not to think of you, but I don't wanna talk about things we've gone through, 'cause it's hurting me still. Don't make me cry. I'm sorry to leave you. Please don't hold me now forever. We need a little time away, but still I miss you. I miss you. 여기 Uy, natanong mo na ba si Aubrey kung anong oras siya pinanganak? Saka na lang. Kuya, nung tsaka na lang. Ang mga lalaking ipinanganak sa Year of the Monkey at ang mga babaeng ipinanganak sa Year of the Horse, perfect match. Mahirap pang itanong yon. Salamat, ma. Pwede na po kayong Ikaw umuwi. talaga? Teka, bakit ba nahihirapan kang tanungin kung anong oras siya pinanganak? Mas mabuti pa siguro tawagan mo na lang siya tanungin para makapagpahula na tayo. Basta tanungin mo siya kung anong oras siya pinanganak. Hindi naman yun mahirap gawin eh, ha? Bye, Ma. Okay? Basta tawagan mo siya, ha? Ilang beses mo bang papanoorin yan? Nakakatuwang panoorin si Marian. Baby siya para sa akin. Tigilan mo na yan. Uminom na lang tayo at magkwentuhan. Nga pala, may ikikwento ako sa'yo. Pinapunta ni Mr. Choi yung district hygiene officers niya para mag-inspect dun sa store. Gusto kasi ng scammer na makakuha ng pera mula sa expired food. Nireport niya sa polis yung scammer, tapos sinakripisyo niya ang sarili niya para maaresto yung scammer. Napaka-cool ni Mr. Choi, di ba? Di ba, nag-quit ka na sa work mo sa store? Nag-quit na nga ako. Pero laging sinasabi ni Mr. Choi, the best pa rin ang pagiging honest. Pinapunta niya ako sa store para panoorin siya. Hindi ako makapaniwalang pinuntahan mo siya. Siyempre pupuntahan ko si Mr. Choi kahit saan. Pupunta lang ako sa CR Babalik ako agad. 보고 싶은 마음에 잠이 깨버렸나 봐. 모두 조용해져 버린 이 밤 거리의 불빛조차 Ano yun? 곤히 잠들어 Pagod ba siya dahil wala ako ngayong night shift? 더 생각나나 봐. 창문 밖 어둠이 사라질 때쯤엔 이런 내 마음도 달아날까. Bakit ba ako nagtatago? Nakakatawa naman. 내 곁에서 있어줘. 잠결에 눈을 뜨면 지워지는 꿈이라도 좋겠어. 어려운 마음들과 아무렇지 않은 듯한 하루가 난 힘겨워서 오늘도
Aubrey, gising ka na ba? Isuot mo to sa work today. Bakit special bang araw na to? Dapat ganito ang suot ng isang executive. Executive? Hindi mo ba nabalitaan kay Aldrin? Napag-usapan na natin to with Chairman Cho. Mama! See you at the office. Si Nadia Kim, ang second largest shareholder, ang ina ni Miss Yu. May kumakalat pang ang chismis na nagsama sa US na Director Cho at Miss Yu. Sabi nila na arrange at registered daw ang marriage nila. Talaga bang siya ng PR director ngayon? Ay, nako, patay na tayo ngayon. Sa tingin mo, totoo ang mga chismis? Kung ganun, ano pala si Daryl sa kanya? Kalimutan mo na si Daryl, basta delikadong buhay ko. Ay, hindi. Dapat maghanap na ako ng bubuksan na store tulad ng ginawa ni Daryl. Ay, sakit ang puso ko. Buti pa humanap ka na lang ng bagay sa'yo. Tingin ko hindi ako ang babaeng yan. Mr. Choi, Wilfred. Hi, Ana. Kumusta? anong iniisip mo? Wala. Ba't kayo nandito? Iniisip ko lang kung alam mo na. Alin? Pinag-uusapan kasi ng lahat si Miss Yu sa office. Bakit? Si Miss Yu ang anak ng second largest shareholder. Na-promote siyang director. Paano niya tayo naloko ng ganito? Ano? Hindi mo talaga alam? Paano niya tinago yun sa'yo? 3 taon na kayo nagde-date. Umalis na tayo. Lika na. O paano? Aalis na kami, Daryl. Bibisita ulit kami. Naalala mo yung usapan natin na dapat wala tayong secret sa isa't isa? Di ba kilala mo si Director Jo? Ang totoo, matagal ko na siyang kilala. Close friends ang papa namin at sabay kaming lumaki. Pero deserving naman ako, kaya ako nasa company. Gaya ng taunang kita mo, na habang buhay na sa'yo, ako ang magiging forever partner mo sa buhay at ang responsable sa insurance mo hanggang katapusan. Ako ang magiging insurance planner mo, Linda Gong. Mula kay Linda Gong ng Precious Life Insurance. Kung gagawin mo to, wala ng good memories. Kung ganun, dapat ikaw ang gumawa. Ano? Maging totoo tayo sa bawat isa. Sabihin natin ang lahat-lahat. Dapat wala tayong mga sikreto para maging close sa isa't isa. Sinabi mong lahat ng yun sa akin. Pero ako lang bang dapat na humawak sa mga pangako na yon? Ba't di mo sinabing anak anong second largest shareholder ng kumpanya? Iniisip mo bang pag sinabi mo sa akin, manghihingi ako ng promotion o susubukan kong mangutang ng pera sa'yo, ha? Tingin mo magbabago yung relasyon natin kung alam ko kung sino ka? Maaring wala kang tiwala sa akin o hindi ka confident. Pwedeng isa dun sa dalawa. O baka naman, yung parehong yon.
Ano pang silbi ngayon ng sinasabi mo? Niloko mo kasi ako. Ano sabi mo? Lagi mong dinideny pero ang totoo, lagi mong kasama yung part-timer. Ikaw ang nanloko sa akin. Mali ba ako? Hindi mo kasi ako binigyan ng chance magpaliwanag bago ka mag-assume ng mga bagay-bagay. Aubrey? Ay, grabe, napakainit. Papa? Daryl, Papa, anong ginagawa niyo rito? Ba't kayo nandito? nako, hindi kita inaasama kita rito. Ha? Nakakagulat to. Sa totoo lang, wala akong alam na ikaw pala ang girlfriend ng anak ko. Ay, napakaliit talaga ng mundo. Mauna na ako. Ituloy niyo na ang pag-uusap niyo. Teka, Papa, saan ka pupunta? Aubrey, makinig ka. Pwede mo akong insultuhin at hiyain hanggat gusto mo. Pero hindi ba dapat na nilubayan mo na rin ang pamilya ko? Alam ko na maghihiwalay na tayo. Pero ano pa bang gusto mong patunayan sa ginagawa mong to, ha? Nalilito na ako. At napapahiya ngayon, tulad mo. Pero nafu-frustrate ako. Lagi mong sinasabi na misunderstanding lang ang lahat at ngayon ako nang nasa katayuan mo. Yun ang totoo, Daryl. Tingin ko na hindi pala talaga kita kilala, Aubrey. Huwag kang assuming. Diyan ka na kung wala ka nang sasabihin. Mama! Sabihin mo, maganda ba ang timing ko? Akalain nung makikita tayong lahat ng ganon? Nakakatawa talaga. Grabe yun. Ba't niyo kailangan gawin yun? Hindi naman kasi yun tama. Tapos na ang lahat, kaya bakit kailangan niyo pang palalimin ng sugat? Hindi to para sa'yo. Ginagawa ko to para sa kanila. Ano? Ito ang paraan para iwan ka na ni Daryl for good. Bakit? Tingin mo sumobra ako? Siguro nga. Pero kailangan mong sumobra paminsan-minsan. Nafo-frustrate tuloy ako. Kahit anong mabuting gawin ko na may misunderstood mo pa rin. The subscriber cannot be reached. Please try your call. The subscriber cannot be Ay. reached. Pakisagot naman yung phone nyo. Ay, kainis. Nagde-deliver kayo? Mag-hire tayo ng tao? 3,000 a month ang sweldo? Eto na ako. Kita mo nga naman ang pagkakataon. Iba talaga ang tadhana. Hindi ako sigurado. Yes, ma'am. Dito at dito. Pwede niyo pong istamp ang seal niyo.
Saan? Dito at dito po. Alam mo ba, pag nag-sign ako, makakatulong ba to sa sweldo mo? Ma'am, mas sobra pa po doon. Magpapasalamat po ako sa inyo. Baka makuha ako ang title na Queen of the Insurance sa buong buhay ko. Unang beses kong makukuha ang corona. Ganun pala. Eh di pipirmahan ko na. Masaya akong koronahan ng Reyna. Congratulations. Maraming salamat po, ma'am. Ma'am, kapag dinala ko po yung kopya ng insurance policy, dadalhan ko kayo ng regalo, pero iba pa tong regalo na to. Naku, nakakahiyang ibigay to sa inyo. Pero naisip kong nakakahiya kung wala man lang akong dalang kahit na ano para sa inyo. Ham yan Iwan mo na lang. Sige. Ma'am, nabanggit niyo sa akin ang tungkol sa anak niyo. Nung una, wala pa akong pakialam. Naisip ko lang na yung boyfriend niya kasing importante ng anak ninyo. Mahirap silang husgahan dahil magkaiba sila ng pinanggalingan. Ano? Kontrakto na may $10,000 investment. At kontrak ito na may investment na less than $100. Kung titingnang mabuti, kailangan ito ng 100 times na fund. Pero kung iisipin niyo itong mabuti, 2 piraso lang to ng papel, di ba? Maraming salamat po. Miss Linda Gong, ikaw ang magician ng annuities! Congratulations sa bagong Queen of the Insurance! Congratulations! Congrats!
브런치 하지 뭐. 좋아. 아 근데 그건 뭐 우리가. 어머 이거 뭐야? Papi, nakauwi ka na? Naku po. Kumusta po kayo? Hindi ko ina-expect na nandito ka. Kasi bigla po ako na-scam at nawalan ako ng bahay. Wala po akong mapuntahan. Mabilis mo talaga ang elevator dito. Ang bilis mo nakarating eh. Ha? Pinaghirapan ni Lander ang posisyon niya ngayon. Doble kayod siya kumpara sa iba kaya narating niya ang kinalalagyan niya ngayon. Makinig ka, Miss Jung. Pwedeng mawala sa celebrities ang kasikatan nila. Close friend ka ni Lander. I hope you understand kung anong sitwasyon niya. Darrell, kumain ka? Papa. Opo, kakatapos ko lang po kumain. Kumain na po kayo, Papa? Hindi, ngayon pa lang ako kakain. Ipaghain ko po ba kayo? Huwag na. Nga pala, yung mga customer mo, huwag mo silang kalimutang ngitian, okay? Opo. Papa, papasok na po ako. Huwag mo akong alalahanin, ano ka ba? Tagabusan yata ako si Ferdy Choi, okay? Papa, basta tuloy lang, fighting. Okay, fighting. Alis na ako, Pa. Ingat, bye-bye. Okay. Ingat. Uy, Albert. Ha? May favor ako. Ikaw muna sa gabi. Huwag mong kakainin yung mga expired na pagkain, ha? Hindi to masyadong kalakihan. Pero bibigay ko to sa'yo. Kainin mo kahit na anong gusto mo. Okay, tapos na ang trabaho ko kaya wala na akong gagawin hanggang bukas. Mabuti naman. Wala pala akong dapat alalahanin. Naman, sigurado ako na marami kang iniisip dahil sa love life mo. Albert? Hindi, sinasabi ko lang yung kutob ko bilang isang webtoon artist. Sige na, kakausapin ko pa yung lalaki na tunog babae. Eka nga, nagbibiro lang naman ako. Ano ka ba? Pero mukhang seryoso ka. Mabilis kumagat sa mga ganyan kaya nakuha kong gusto mong sabihin. Albert? Umalis ka na, ako nang bahala dito. O sige, alis na ako. Kita na lang tayo, ha? Darrell, bilisan mo para abutan mo yung last trip ng bus. Marami pala akong gagawin. Akala ko bibigyan niya ako ng $50. $5 lang pala. Ma'am Linda! Hello, sir!
Anong problema mo? Ha? Akala mo motel to? Kasi ma'am... Aalis at babalik ka kung kailan mo gusto? At wala kang pakialam sa mga taong naghihintay sa'yo. Kung sa labas mo naman pala balak matulog, tumawag ka man lang sana sa amin para hindi kami nag-aalala sa'yo. Akala ko, kung hindi ako makakauwi, matutulog lang kayo. Paano ako makakatulog kung hindi pa nakakauwi ang isang miyembro ng pamilya? Buong gabi akong gising habang naghihintay. Pamilya? Oy! Hanggat dito ka nakatira sa pamamahay namin, parte ka ng pamilya namin. Guardian mo at hindi may-ari ng motel. Siguro naman malinaw na yun sa'yo. Grabe naman. Umiyak agad. Tama na yan. Tumahan ka na. Hindi mo pa ba nakikita yung kapatid mo hanggang ngayon? Alam ko na kung nasan siya. Ay, mabuting balita yan. Eh di kung ganun, bakit hindi ka bumalik sa trabaho mo? Di bale na. Papasok na ako sa trabaho, ha? Mag-iingat po kayo. Sige, salamat. Mamaya na lang. Sige. Di ka ba nagsisisi na nag-quit ka sa trabaho? I mean, masyado naman yatang biglaan ang lahat. Mahal na mahal mong mga convenience store. At yun ang dahilan kung bakit nakuha mo yung job sa company. Pero ngayon magkukwit ka at magbubukas ng store. Paano ko intindihin yun? Hindi ko inisip na ang convenience store ay simpleng lugar kung saan makakabili ka ng mga bagay. Lugar yun na nagniningning 24/7 sa mga nakapaligid doon. Para siyang kaibigan sa mga nagugutom, nalulungkot at sa mga taong may bagay na kailangan bilhin. Lugar din yun kung saan pwede kong magbigay ng positive influence sa mga tao. Aubrey, makinig ka. Gusto kong gumawa ng sarili kong convenience store. Bakit ka nagtrabaho sa company namin imbes na gawin yan? Hindi mo ba alam ang dahilan? Ano ka ba? Siyempre, para makilala kita. Grabe ka. Magaling ka na magsinungaling ngayon. Magiging magaling kang businessman. Oo naman, at nasisiguro ko yan. Talagang pagbubutihan ko para magkaroon ako ng 10 convenience stores. Maghintay ka lang. Magiging successful ako. 싶어진 밤 Ow! No. Ano yan? Patingin naman ako. Ayoko. Bakit ayaw mo? Kailangan mo muna magbayad bago mo makita to. Libre ba kung hihintayin ko? O may alam ka sa webtoon? Nasaan nga pala si Mr. Choi? Malamang di mo alam. Gusto niya mapag-isa ngayon. Hiniwalayan na kasi siya. Ha? Si Mr. Choi? Break na sila ni Miss Yu? Oo. Oh, grabe naman. Malamang napakalungkot niya ngayon. Daily Guru! Magkakatotoo ang pangarap mo! Napaka-obvious mo. Nasaan? Kaya kong sabihin sa itsura pa lang ng mukha mo. Hindi, gusto ko lang itanong kung nasan siya ngayon. Si Daryl. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo kung nasan siya. Napakainit naman ngayon, no?
Kasi may dala akong cooling mat dito. Hindi mo ba ito kailangan kapag nasa trabaho ka? Ibibigay mo sa akin yan. Nang libre. Siyempre, depende yan sa'yo. Sabi ni Daryl, sekreto kong bagay na yun, kaya naman hindi ko pa pwedeng sabihin sa iba. Okay. Alam ko na, seagulls? Alam ko, sa beach! Bingo! Saan ang beach na yan? Bigyan mo ako ng mabilis na quiz. Nagsisimula yun sa kung saan nagpupunta ang nagugulo ang kaluluwa. Beep! Uwang ni beach? Tama ka. Heto. Ingatan mo bibigay ko pa yan kay Mr. Choi No, thank you! Ano yan? Mukhang lasing na ako Iba naman nakikita ko. Teka. Ano to? Grabe, tunay ba to? Mukha nga totoo. Tunay ka ba? Hey! Ano ka ba? Muntik mo na akong lamutakin. Bakit nandito ka? Ikaw ba talaga yan, ha? Ay, akala ko pa naman magsasashimi tayo. Ba't ito ang kinakain mo? Para kang batang naglayas ng bahay. Ano ka ba? Bakit ba napakahilig mong sumulpot na parang multo, ha? May tao kasi nagte-text sa akin pag naiisip ko siya. Sino naman yan? Sino sa tingin mo? Oy, wag mo nga akong takutin. Wag mong sabihin ako yung tinutukoy mo. Di bali na nga. Painom naman ako niyan. Kaya ako nga, bumili ka ng sarili mo. May convenience store sa banda doon, oh. Tumingin ka sa paligid mo, napakalawak ng beach. Napakakuripot mo talaga, wala akong masabi. Kuripot ka talagang manager. Sige na, kahit isang lagok lang. Akin na, kahit konti lang. Ba? Seryoso ka ba? Gusto mo ba talagang uminom? Oy, wag mo ubusin lahat. Isang bote lang pinili ko, eh. Ha? Kuwahera! Lander, hindi ka ba nagugutom? Ayaw mo bang kumain ng dinner? Sa bahay na ako kakain. Sandali. Wala lang sa bahay mo si Aryan. Ha? Nagpunta ako sa bahay mo para may kuning file at nagulat ako na nandun siya. Kinausap ko siya at kusa siyang umalis. Pinalis mo yung guest ko nang hindi mo man lang sinasabi sa akin? Dapat magsabi ka rin sa akin bago ka mag-imbita ng kaibigan. Pero bahay ko to Agency ang nagbigay nito sa'yo. Bakit di mo na lang ako kaya makasama si Aryan? Dahil wala siyang maitutulong sa'yo. Paano yung celebrities? Depende kung sino. Sir, please! Lander, celebrity ka. Kumikita ka dahil sa fans mo. At hindi lang ikaw, nakadepende rin sa kasikatan mong agency at staff. Mag-isip ka mabuti bago ka gumawa ng kahit ano. Papi, salamat hinayaan mo akong makitulog. From Aryan. Ay, mukhang hindi ka talaga kakain ng sashimi. Kung gusto mo, bumili ka mag-isa mo. Kalimutan mo na nga yun. Daryl, bakit nandito ka? Para ba makalimutan ako? Oo. Nandito ako para kalimutan ka. Aubrey, makinig ka. Wala akong pakialam kung makikipag-break ka.
Pero nawasak talagang puso ko dahil kailangan natin maghiwalay gaya ng ginawa natin. Ako lang dapat ang nasaktan sa paghihiwalay natin. Pero kasi yung pamilya ko eh. Pati sila, sinaktan mo rin. Ay, tama na nga yan. O ikaw, ano nangyari? Ba't ka nandito, ha? Sino ba kasi ako sa tingin mo? Ay, ano ba namang klaseng tanong yan? Ikaw yung babaeng nagpapabili ng sigarilyo. Tapos, bigla-bigla ka nilang tumakbo na parang rhino, tas biglang humalik. Halik? Humalik? Anong ginawa ko? Alam mo bang pinagdadaanan ko ngayon? Nasaktan ang pride ng papa ko dahil sa akin. Kasalanan ko. Ano to? May dual personality ka? Ang pangit mo pag nakainom ka. Hoy, kuripot na manager! Hoy, di ako kuripot. Ikaw naman masyado kang palaway. Lagi kang sangkot sa gulo, babaeng basagulero. Awayera ka. Pikon, basagulera. Sira na siguro ako. Hindi ako makapaniwala na gustuhan kita ng 10 taon. Sapat na ang 10 taon para baguhin ang mga bundok at ilog. Ibig sabihin, expired na sila. Kung alam ko lang hindi na dapat kita tinago sa puso ko. Bakit mo naman ako itatago? Bagay ba ako, ha? O baka itlog ako. Itlog ako. Itlog ako. Itlog ako. Gusto kong bumalik ang oras! Bayaran mo ang oras ko! Kung gusto mo ng bayad, pumunta ka dun sa service center, ma'am. Ayaw ko sanang pumatay ng taong tulad mo. Ano sayo mo? Ayaw mo? Ayaw ko rin malasing ng wasak! Inom pa tayo! Pero nasobrahan na ako. Grabe, mukhang mamamatay na yata ako. Excuse me! Alam niyo ba kung kailan tataas ang tubig? Kailan ko ba siya dapat itapon sa dagat? Ang bigat mo. Ang likod ko. Okay, nagawa ko. Ay, ang init. Kung hindi ka lang gwapo, hindi ako magtsatsagang buhatin ka dito. Grabe. Mr. Choi, alam mo ba kung kailan ako nagsimula magkagusto sa'yo? Yun yung oras na niligtas mo ko. Hindi mo alam kung kailan yun. Tama ba ako? Sampung taon na ang nakalipas. 1, 2, 3! Uy, Papi, alam mo ba kung ano to? Ano? 1, 2, 3! Oh! Ito kaya mo? Ano? Deserve mo yan, kaya mag-practice ka pa. Bata, okay ka lang? Hindi ako okay nun. Simula nung araw na yon, hindi na kita nakalimutan pa. Pero hindi mo naaalala, di ba? Okay lang yon, dahil ipapaalala ko sa'yo. At saka, habang buhay mo yung maaalala. Matulog ka lang, Mr. Choi. Do you believe in love? You do.
for the one who would give my hand to you. Someone who could stay with you. I've been lonely for some times. I've been sad for a long time, but here I am. I'm changed. I've been lonely for some